Happy Lord's Day sa ating lahat. At ito yung araw na ating pagtitipon para bigyan kaluguran ng ating Panginoon. Amen? At patuloy nating ilagak ang ating puso, ang ating isipan sa ating Diyos sa gabing ito. Sama-sama tayong yumuko at dumulog sa ating Panginoon sa panalangin. Let's close our eyes. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong buhay at pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin. Upang patuloy naming maranasan ang iyong biyaya, maranasan ang iyong pagpapala. Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin kinikilala ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Patuloy nga po, O Diyos, na ikaw ang humawak sa aming mga buhay sa umagang ito. Buksan mo ang aming puso at kalooban at patuloy, O Diyos, na bigyan kami ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo upang lalo ka pa namin makilala at lalo pa namin maunawaan ang kalooban mo sa aming buhay. Buksan mo ang aming mga puso para po sa iyong mga salita. Linisin mo kami ng lubusan sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa iyo at sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang patuloy nawa naming maranasan at mambigyan ng kaluguran. Sa umagang ito, patuloy naming iniaalay at itinatalaga sa iyo ang oras na ito. Maluwalhati ka po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sama-sama natin papurihin ang ating Diyos. Nananabik ba kayo sa presensya ng ating Panginoon? Nananabik ba kayo sa presensya ng ating Panginoon? Hallelujah! Sama-sama natin ipahayag ang ating kapanabikan sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah! So sing this song. Ako ay narito, nananabik sa presensya mo. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa, ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasaya na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyo. Minsan pa, ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y maranasan. Ko ay narito ngayon, nananabik na makita, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw, sayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Nabaguhin ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo.
pa, sumasayaw. Sumasayaw na nga, amen. Sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Hallelujah. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Papurihan natin ang ating Diyos. Hallelujah. At tunay nga na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Siya ang tunay na dakila sa lahat. Amen. Amen. Whatever the situation that we have, whatever the circumstances na ating nararanasan, anuman sitwasyon, ang Diyos ay nananatiling Diyos sa ating mga buhay. Amen. At sa umagang ito, patuloy nating idakilain ang ating Panginoon. Let's sing this song. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Minsan pa, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Minsan pawitin natin, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo. Nang nais mo. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan pa
Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kabanalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kabanalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa pupurihin ka. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Ang kabanalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di
salamat po, O Diyos. Tunay nga na sa iyo lamang namin iniaalay ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng karangalan. Ito po ang aming dalangin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang message natin ngayon ay pinamagatan natin the exercise of our faith or the exercise of faith. Kumusta na nga ba yung ating pananampalataya? Is it still at work or nakapose or saan nakadepende yung pananampalataya natin? Na ipapakita pa ba natin or hindi na? Yan yung bigyan natin ng pansin ngayon. Hopefully, the message would remind us that the faith is very important, especially in our daily lives. Okay? Let's open our Bible to Hebrew chapter 11, verse 1. It says here, faith is the confidence that we hope for and we actually happen. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. It gives us assurance about things we cannot see. So, with regards to the faith, the message or the passage that we will always bring out is from the book of Hebrews chapter 11 verse 1. And this faith is not just an ordinary faith. When we read the whole chapter, there are a lot of people mentioned, and it always bring out their faith, how they live, and because of the faith that they have, they were able to live out that faith in their lives in difficult times, in other circumstances, even in dangerous times. They still live out that faith. Well, those are the people from their times. If we would bring this message to our times today, are we still living on that faith? Meron pa ba tayong mga pagkakataon na ipapamuhay, na ipapakita yung pananampalataya na yan, hindi lamang sa dangerous times, or hindi lamang sa dangerous situations, or hindi lamang sa tinatawag nating difficult situations? Baka naman wala na tayong pananampalataya. We always mention that we have faith. Sinasabi natin na meron tayong pananampalataya. But then when we have that situations, we could not bring out that we have faith. Pag-usapan po natin yan maya-maya lang. In the Bible, the Lord is always open to His promise. Laging bukas yung pangako niya. If you have that faith enough, you will surely experience and testify that the Lord is true to His promise, true to His word. Totoo siya sa kanyang mga salita at totoo siya sa kanyang mga sinasabi o sa kanyang pangako. Masasabi natin na sabi ng Biblia na ang Diyos ay powerful. He is the God Almighty. He is the God who holds the universe. But if you don't have the faith, kung wala kang pananampalataya na ang Diyos ay ang Diyos na makapangyarihan, you will never experience that how powerful God is. Pag wala kang pananampalataya, you will never experience yung tinatawag nating yaman ng Diyos or richness of God. You know, everything that referred to God in the Bible, may experience lamang natin yun if we have that faith. Ang problema sa atin, sinasabi lang natin na tayo ay mga Kristiyano. Pero pagdating sa sitwasyon, wala na tayong pinapakitang pananampalataya.
we always see to it that we have an answers apart from God. Malayo sa Diyos. At ang sinasabi pa natin, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Gawa ka ng gawa, wala naman sa kalooban ng Diyos. Kumikilos ka nga, sinasabi mo na sa iyo ang gawa at nasa Diyos ang awa, wala ka namang, yung ginagawa mo naman, hindi naman aprobado ng Diyos. It is because you never understand what faith is. Do you still have that faith with you? Na nung tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, na sinasabi mo, sumasampalataya ka sa Kanya, sa mga ginawa Niya. When He comes here on earth, we should have that faith. Nung sinabi natin na tayo ay sumasampalataya kay Kristo, siya yung ating hari, siya yung ating Panginoon, siya yung ating tagapagligtas, He is our Lord, He is our Savior, He is our Master, He is our owner. Now, where is your position? Nasaan ka na ba ngayon? Baka naman ikaw na yung master ng buhay mo. Baka naman ikaw na yung Lord ng buhay mo. Baka naman ikaw na ang nasusunod. Baka naman ikaw na ang nagpaplano ng buhay mo. Baka naman ikaw na ang Diyos ng buhay mo. Well, check yourself. Tingnan mo yung sarili mo. The way you express, the way you live, saan galing yan? Galing pa ba yan sa pananampalataya mo o dahil galing yan sa sarili mo? That's the problem of people today. We don't live out the faith that we have. Hindi natin ipinapamuhay yung pananampalataya na sinasabi nating meron tayo. We don't expect that God would do something to us. Wala na tayong expectation na ganun. Ang ine-expect na natin, saan tayo kukuha ng pagkain? Sa mga negosyante, doon sa pinagbentahan mo ng negosyo, doon ka kukuha ng pagkain. Paano kung walang benta? Saan ka kukuha ng pagkain? Paano ka bibili? Pag walang trabaho, can you survive? Kasi meron namang tinatanggap si Mister. Paano kung wala kang tinatanggap si Mister? Paano? Paano na lang? Well, may God bless us to realize the importance of faith. Sa panahon ngayon, dapat natin maunawaan na kailangan nating i-exercise yung ating pananampalataya. How about this question? Paano ba tayo sumasampalataya? How can we believe? Baka naman sobra na yung sinasabi natin, meron kang pananampalataya, I have faith. Meron akong pananampalataya sa Diyos. But the problem is, paano ka nga sumasampalataya sa Diyos? Can you ask that question to yourself? How can you believe? Paano ka sumasampalataya? Ang katotohanan sa pananampalataya, the truth about faith is that this faith that we have, it must be put into practice. That's the truth. You can say 1,000,000 times that you have faith, but if you don't have that into practice, that faith is useless. Walang saysay yung pananampalataya mo. Kahit nasabihin mo yan sa mga tao 10,000,000 beses or even 10,000 times, if you don't live it out, pag hindi mo yan pinapractice, pag hindi mo yan ipinapamuhay, your faith is useless. Faith, the reality of the faith must be proved or only proven if it is put into practice. Mapapatunayan mo lang na meron kang pananampalataya kapag yan ay pinapamuhay mo. Paano mo papatunayan na may pananampalataya ka? Tulog ka ng tulog. Buti pa si Juan, humiga siya doon sa ilalim ng puno ng bayabas. Sumasampalataya siya na yung bayabas na yun makakain niya. Pag nabulok nga lang, babagsak din yung bayabas sa kanya. Humiga na nakanganga. You cannot live out your faith if you are not doing something.
about it. Faith is not something unclear. Ang pananampalataya ay hindi ito tinatawag na malabo. Faith is not something doubtful. Hindi rin ito tinatawag na parang hindi totoo. Now, check your faith. Do you have a doubt in your faith? Meron ka bang inaasahan sa pananampalataya mo? Maliwanag ba yung pananampalataya mo? O malabo ang pananampalataya mo? Faith is not something unclear. Faith must be clear. And faith must be practical. When we say faith is something practical, hindi lamang natin to sinasabi. Hindi mo lang, it should not come out to you as words. It must come out to us in our practical living. It must be practiced. Dapat na ipapamuhay natin yan. Faith is what the Bible says, the confidence that what we hope for will actually happen. Faith gives us assurance about things we cannot see. That's the faith. When you believe and put it into practice, whether people surrounding you, whether you yourselves, hindi mo na nauunawaan. But what you have faith with you, you keep on doing something because you believe that even though you cannot see that things, you have the assurance that things will happen to you, will come to you. And what you hope for will actually happen. That's confidence. You are not living in an unclear faith. Hindi ka namumuhay ng may malabong pananampalataya. Namumuhay ka pa rin kahit hindi mo na naintindihan yung sitwasyon. Even in you are in the difficult times, you don't understand the situations, but you still living the faith that you have. Faith is truly a practical expression of the Christian life. Hello mga Kristiyano, gising-gising din pag may oras. Baka naman natutulog na yung pananampalataya natin dahil sa pandemic, tulog ang pananampalataya natin. Hindi po dapat ganon. Kahit na anong sitwasyon, even let's say that we have difficult times, we have difficult situations in a dangerous times or ordinary times, faith should not lower or faith should not reduce. We should have the same faith whether or in any kinds of situations. Hindi ka dapat pumapayag na lumalampas yung isang araw nang walang pananampalataya. Paano ba natin makikita ng isang tao walang pananampalataya sa loob ng isang araw? Okay, gumising, hindi nanalangin. Gumising, hindi nagpasalamat sa Diyos. Lumampas yung maraming oras sa buong maghapon. Hindi mo lang nakapagbukas ng Biblia. Hindi mo lang nakapagbukas ng salita ng Diyos. Hindi mo lang nakapagpasalamat sa Diyos. Paubos na ang oras ng araw, gabi na naman, wala man lang oras para basahin ang salita ng Diyos. How is that? Papaano yan? Anong klase yan? What kind of Christian are you? Anong klase kang Kristiyano kung wala kang pagpapakita na ikaw ay sumasampalataya sa Diyos? Yung cellphone mo, hindi ka tumitigil o hindi ka nawawalan ng oras para hawakan yung cellphone mo. At tingnan yung mga mensahe mula sa yung kaibigan na ina-expect mo nagme-message sa iyo. Around 1,000 followers, 1,000 friends. Paggising mo sa umaga, iniisa-isa mo yan. Ano ang mensahe ng Panginoon?
na binuksan mo. Share ka ng share, hindi mo naman binabasa kung ano yung sinishare mo. Para lang masabi ng kaibigan mo na meron kang words of thought. Tama ba? Words of thought or thoughts of words? Natawa kayo. Ha? Walang tama. Natawa kayo, ha? Kasi walang tumama. But anyway, ha? Meron kang pinupost sa social media about thoughts of words or words of thought or food for the thoughts. But then, hindi mo talaga yung binasa at hindi mo talaga yung inunawa. What matters most is that kailangan ikaw mismo ang tumanggap ng mensahe. At kapag natanggap mo yung mensahe na yan, yun ang isi-share mo. Hindi yung na-share lang sa'yo, ipo-forward mo lang. That's not good. You open your Bible, you read your Bible, and what the message that you have received, that message exactly yun ang dapat mong i-share at ibahagi. Huwag kang maging tamad na Kristiyano. Huwag kang tamad na mananampalataya. Ipakita mo na ikaw ay may pananampalataya. Again, faith is actually a reality. Faith must be put into practice. Unawain natin ito. Kung ikaw ay mananampalataya, at kapag hindi ka lumapit sa Diyos, kapag ikaw ay mayroong sitwasyon, let's say may sakit ka, sino ang maniniwala na mayroong kang pananampalataya? Hindi ka lumapit sa Diyos. Sino ang maniniwala sa mga tao sa paligid mo na ikaw ay mananampalataya kung hindi ka man lumalapit sa Diyos? E paano kung ikaw may problema sa family, sa negosyo, sa pag-aaral, saan pa? Sa relasyon. May mga problema sa mga areas na yan. E paano kung hindi ka lumalapit sa Diyos sa mga ganyang klase ng problema? What is the use of your faith? Saan mo gagamitin yung pananampalataya mo? Kapag mamamatay ka na? Sasabihin mo, may taning ka na. Sasabihin mo, Lord, pag pinanggaling mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Ganun ba? Simpleng problema sa pag-aaral, simpleng problema sa relasyon, simpleng problema sa family, simple problem in your business, and yet you are not using your faith. What is the use of your faith? Sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, and then you have that problem, you cannot come to the Lord, you cannot express, you cannot live that you have the faith, you cannot allow God to work on that problem of yours. Maghihintay ka pa na kapag cancer na ang sitwasyon, cancer na, yung wala ng solusyon, sasabihin mo, ito talaga, imposible na talaga to. Ang Diyos na lang talaga ang siya makakakilos nito. What if not God? What if God will not work even though you are at the end of your life? Can you still put your trust in the Lord? Na ang hinahanap pala sa iyo ng Panginoon, sa simula pa lang dapat, nagtiwala ka na sa Kanya. Lumala na yung sitwasyon, doon ka lalapit sa Diyos. That's not the plan of God to you. Kung hindi yan ang plano sa iyo ng Diyos. Ang plano ang gusto niya sa simula pa lang, ang problema, lumapit ka na, hinihintay ka na palang lumapit sa Kanya. But you did not. What is the use of your faith? Ano ang gamit ng pananampalataya mo? If you cannot trust God, sa lahat ng gagawin natin, kapag hindi ka nagtiwala sa Diyos, sa ministry, kapag hindi ka nagtiwala sa Diyos, sa kinabukasan ng mga anak mo, kapag hindi ka nagtiwala sa Diyos, anong klaseng pananampalataya meron ka? In everything that we would do, there must be, that must be connected to your faith. Sa lahat ng gagawin mo, dapat connected yan sa pananampalataya mo. Nauunawaan at maunawaan mo nawa yan.
Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. If it did not happen, kapag hindi yan nangyari at hindi yan natupad, may problema yung pananampalataya mo. Faith gives us assurance about things we cannot see. Kapag puro multo ang nakita mo, hindi mo nakita yung katuparan ng pangako mo, multo yan. Ghost, alam niyo ba yung ghost? Buti pa yung multo, nakita mo, yung pangako ng Diyos, hindi mo nakita. If you did not see the promise of God, what you can see is the ghost. Multo yan. That means hindi yan totoo. Walang maidudulot sa iyo maganda yan. We can apply God's promises. Every God's promises to us sa pamamagitan ng ating pananampalataya through our faith. Every promises of God can manifest in our lives sa pamamagitan ng ating pananampalataya. The Bible says in Exodus chapter 15 verse 26, dali natin sa sitwasyon ngayon. In Exodus chapter 15 verse 26, it says here, He said, "If you will listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, obeying His commands, and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Kunin natin yung huling bahagi na sinabi niya doon. Sabi niya, I am the Lord who heals you. He is our healer. Dito kasi madalas nagpe-fail tayo sa pag-apply ng ating pananampalataya. Dahil nga marami na tayong nakikita sa paligid natin na napakaraming drugstore. Mayroong iba-ibang klase na tindahan ng mga gamot. Even as a simple sickness, what comes to your mind is that immediately you need to take the medicine. Well, I am not saying that we should not take those medicine. What I am saying here is that papaano nga ba natin ini-express yung pananampalataya natin sa maliit, sa ordinary sitwasyon, sa araw-araw nating pamumuhay. Ano nga ba yung ating pinapakita? Check your heart. In your heart, do you still trust the Lord? Sumasampalataya ka pa ba sa Diyos? Are you still willing to trust only God? Tanging Diyos lang ang iyong pananampalatayanan? Kung hindi natin maipamuhay yan, if we could not trust God, well, what is the use of our faith? If we could not believe on what the Lord can do for us, what is the use of our faith? When can we use our faith? How can we use our faith? Papaano at kailan? At ano na lang ang silbi ng pananampalataya natin? Maraming pagkakataon, hindi natin iniisip ang Diyos. At ang iniisip natin, gumagawa tayo ng paraan bilang sagot sa sitwasyon natin, apart from God. That shows that we cannot trust God. That shows that we don't believe on God. Kailan ka magtitiwala sa Diyos? Kailan ka sasampalataya sa Diyos? Or kailan mo ipapamuhay ang iyong pananampalataya? Wala na bang mga spiritual food ngayon? Wala na bang mana? Wala na bang quail? Hindi na ba lumilipad yung mga uwak na padala ng Diyos para ibigay sa atin o pagkalooban tayo? O ayuda na lang ang hinihintay natin? Yung mga DSWD na lang ang hinihintay natin pumatok sa bahay natin at hindi natin iniisip
o hindi tayo sumasampalataya na may mga uwak pa na palipad-lipad, palipad-lipad, umaaligid, para magdala ng mga provision mula sa Diyos. Sino ang hinihintay mo? Yung mga DSWD workers na may dalang ayuda, o yung spiritual na uwak na dala ay biyaya mula sa Diyos? Saan ka mananampalataya? Kanino ka nakadepende? Wala na bang uwak na lumilipad? Wala na? Pastor, wala na pong uwak mga DSWD na pa ngayon. Si Mayor na lang po ngayon. Wala nang uwak ngayon, Pastor. Ano na lang? Kayod na lang ng kayod. Well, let us trust God. As simple as that. If we truly believe in God, bakit tayo natatakot? Do you still believe in God? Wala bang amen? Bakit tayo natatakot? Bakit tayo parang nawawala sa sarili sa ganitong panahon? Hindi ba ang Diyos natin ay Diyos ng lahat ng bagay? He is the Lord of all things. Yan ba ang Diyos natin? If that is your Lord, He is the Lord of all things, then we need to continue to live out that faith na kaya niyang gawin lahat ng bagay. For with Him, walang imposible. Nothing is impossible. Therefore, let us examine our daily lives. Examine yourself. You yourself. Ikaw mismo. Tingnan mo yung sarili mo. Examine yourself. Kung ikaw nga ba ay mayroon pang pananampalataya sa Diyos. The Bible is full of promises of God. Saan mo ba pakikinggan ang pangako ng Diyos? Kay Mayor? Kay Mayor? May pangako ba ang Diyos kay Mayor na sasabihin sa iyo ng Diyos? It's only in the Bible. You can only learn, you can only know the promises of God in the Bible. Therefore, read your Bible. At panampalatayanan mo na yung mga pangako na nababasa mo sa Biblia ay ipapatupad ng Diyos. Last, as long as you have faith, as long as we have faith, God will work for you. God will work for us. Amen. Again, examine your faith. Examine yourself. Do you still have that faith? Meron ka pa bang pananampalataya? Kailan mo ipapamuhay at kailan mo gagamitin ang pananampalataya na yan? If not today, if not now, kung hindi ngayon, when? Kailan? May God bless us to live out that faith to our Lord God at makita yan ng mga tao sa paligid natin. Gamitin natin ngayon sa lahat ng sandali ang pananampalataya na meron tayo. Ipakita natin, huwag kang tumigil. Do not stop to live that faith that you have. Huwag mong tanggalin, huwag mong alisin, ipamuhay mo. Even you could not understand the situations, live that faith, what you have on your daily lives. Kung ano yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus, then siguraduhin mo na yan ay naipapamuhay mo. Anumang araw, anumang sandali sa araw-araw ng buhay mo. God bless you. Tayo manalangin. Aming Diyos, kami nagpapasalamat sa mensahe na aming napakinggan ngayon. Salamat o Diyos sa mga pangako mo na aming nababasa mula sa iyong salita. Sila na nasa kanilang tahanan. Lord, ipaunawa mo po ang kahalagahan ng pananampalataya sa sitwasyon na ito. Hindi nawa maging hadlang ang agwat o ang distansya upang hindi kami makalapit sa iyo at upang hindi namin maranasan ang mga pangako mo. Ang pananampalataya ang susi upang patuloy naming maranasan ang pangako mong ito, Panginoon. Tulungan mo kami sa ganitong sitwasyon. Lumalapit kami sa iyo at inilalagay namin ang aming pag-asa sa iyo. Inilalagay namin ang aming pananampalataya sa iyo. Ikaw ang Diyos
noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Lord, patunayan mo na ikaw ang Diyos na siyang kumikilos sa buhay namin sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po, Ama, sa pagpapatupad ng iyong mga pangako sa buhay namin, sa plano mo sa buhay namin. Pinanampalatayaan namin na ang plano mong ito ay patuloy mong ipatupad sa buhay namin. Salamat po, Diyos, sa iyo ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.